So again, pakicheck nga po yung ating katabi. Bible, notebook, yan, and pen. We do not advise yung inyo pong mga gadget. Kasi yung gadget natin, pag yan po ay nalobat, wala na. Ay, pag nakurap, wala na. Pag nagpalit ka uli, wala na. Yung notebook, kahit pa paano, mape-preserve pa po natin yan. Okay? So tayo po lahat ay tumayo, everyone. Raise up your Bible, and let us declare. Okay? I am a harvester, I am a disciple, and I am an equiper. Raise up your hands. Abba, this morning, we submit to you our body, soul, spirit. We ask that you will continue to give us guidance and direction. Bless us beyond. As we study the Word, we claim that you will not only motivate us, but you rebuke us, correct us, fix anything that is not right, especially with our attitude, our character. Allow us to continuously seek your kingdom and your righteousness. May our life become a living testimony to those people, that we may reach a lot of people, that we can transform this great nation. Bless us beyond. This is our prayer, expecting your kingdom to be manifested in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And everyone say, Amen. Okay, hawakan lahat ng cellphones, selfie together with our neighbor. And again, if you have a data, please do post it sa ating po mga social accounts. By the way, yung mga nagpipicture, issue nyo, pinupost nyo yan, ha? Okay? Kasi sayang ang memory ng mga cellphone nyo. Okay? So again, tayo lahat ay tumayo. Let us read the scripture. 2 Kings chapter 2, verse 1 and 2. Okay, lahat po magbabasa. Everyone, let's read. When the Lord was about to take up Elijah into heaven by a whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal. Then Elijah said to Elisha, "Stay here, please, for the Lord has sent me unto Bethel." But Elisha said, "As the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you." So they went down to Bethel. Amen. Pagpalain ng Lord ang kanyang salita, we may be seated. Every word na binibigay po sa atin, the intention is not only to motivate us. Sa school, hindi trabaho ng professor na tayo po ay i-motivate. Okay? Although, may mga times, diba, they do motivate us, but the main purpose of every teacher, professor, is to give us a lot of information. Okay? Meaning, the main concern is to educate us. The more na tayong na-educate, the more na naaayos po yung ating pong buhay. Alam nyo, ang isang tao na hindi maayos yung kanyang karakter, mas madalas, di ba, nasasabihan siya, ay, wala ka bang pinag-aralan? Sito narinig nyo na po yun. And I hope hindi kayo nasasabihan nun. Usually, sinasabihan natin ng isang tao na wala ka bang pinag-aralan kapag yung kanyang karakter ay hindi tama, okay, kapag siya po ay walang modo, pagka yung kanya pong ethics ay hindi po maayos. Diba? For example, pupunta ka sa bahay ng iba. Okay, tapos masyado kang kampante. Yung bang first time mo pumunta, ang pinuntahan mo agad kusina, tinignan mo agad yung rep. Okay? So, hindi magandang tignan. Yung pag-upo. Nung bata pa po kami, isa yan sa mga tinuturo po sa amin, yung mga ethics, kung ano ang proper ng pag-upo. Okay? Pagpasok ng bahay. Isa sa mga naalala ko nung buhay pa nanay ko, ang practice na amin sa mother side ko, pagpapasok ka ng bahay, tatanggalin mo yung sapatos at saka yung tsinelas. In respect. Pagka wala kang respeto rin sa may-ari ng bahay, papasok ka doon, suot mo yon. Okay? At ang tingin sa iyo palagi ng mga tao, at ang tao na to walang pinag-aralan. And that is very, parang degrading. Hindi po talaga maganda. So pag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, lagi po niyo titignan, huwag niyo titignan yung bagay na ang purpose lang ay meron kayong malaman. The main goal is meron tayong matutunan na i-a-apply natin sa ating pong pag-uugali. Para yung ating pong karakter ay unti-unting nagtatransform. The more we allow na ang buhay po natin ay matransform, ay nagkakaroon po ng malaking transformation po sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay. At alam nyo, ang ganda ho nito pagka ito ay naiayos natin. Developing great things in life is always a byproduct kapag tayo po ay educated. Kaya masarap mag-aral. Okay? I have a question for everyone. What is your personal one word for 2023? Last week ay pinag-usapan po natin yan.
Alam nyo, ang magkaroon po ng isang salita na pinangahawakan nyo po sa isang taon, ay we also call it the vision, kasi yun yung bagay na napoporsi, yun yung bagay na nakikita po natin, na naniniwala ka, no, itong bagay na to, mangyayari. Now, kapag hindi natin naintindihan yung ating one word, ay malaki ang magiging problema and it will create discouragement. Kasi sa mga pas, kunyari, no, ang ating one word is prosper. Okay? Success. Now, akala natin, yung one word na yon, mangyayari yon na nakatunganga tayo, na wala tayong ginagawa. That's not true. Okay? Yung ating pong one word na pinangahawakan, it must motivate us to do something. Okay? It must push you. Okay? Hindi pa pwede ang isang bagay ay pinagpe-pray lang. Ang blessing po sa Bible ay byproduct ng obedience. No obedience, magpupursige ka. Kaya alam niyo po, no, ang kaligtasan ng isang tao, it is not a byproduct of works. It is a result of what we call grace. Biyaya ng Panginoon. Ibig sabihin, wala kang gagawin, okay, ililigtas ka ng Diyos. Now, ano ang reason kung bakit ang kaligtasan ay ibibigay ng Panginoon na walang effort ang tao? Simple lang po yan. Para pagdating nyo po roon sa kanya pong kingdom, ay doon po sa kanyang promised land na binigay, ay anytime na utos sa kanyang sumamba, sasamba ka. Pero kung ikaw ay naligtas sa pamamagitan dahil mabait ka, ay you are going to use that as an excuse. Bakit ito sasambahin? Nandito ko dahil nag-effort ako. Ay, it is also the same kay kapag nakakarinig po tayo ng mga tao na tinatawag nating self-made. Diba? Umasenso ko kasi magaling ako. Umasenso ko kasi masipag ako. And that is one of the most dangerous part. Lahat po ng mga taong nagtagumpay dito sa mundo, they always attribute yung success sa isang tao na tumulong sa kanila. Wala pa akong narinig na taong yumaman, ay just like for example, no, yan sila Villar, Henry Sim, wala akong narinig na nagsabi na self-made. They always mention a name of a person na tumulong sa kanila para ma-achieve. At alam niyo po ba, no, kung kailan nagsimula po itong one word? Kaya nagsimula po itong one word na message ko before, ay every time I listen to some people, at napapansin ko, meron silang salita na pinangahawakan, at yun po ay ginagamit nila as motivation, ay to achieve, ay yung makuha nila. Tapos, inaaral nila kung ano pa yung pwede nilang gawin. Ay, for example, no, gusto mo magkaroon ng sasakyan. Ano yung pwede mong gawin? Magpa-pray ka? No, hindi mo yan makukuha sa prayer. Always be reminded that God will never give you something that you prayed for. God will only give you something that you can manage. Ibibigay ng Diyos ang isang bagay na kaya mong i-handle. Okay? Kaya ang promotion, hindi yan hinihingi sa boss. Binibigay yan ng boss, depende sa performance ng isang tao ay doon sa kanya pong tinagtatrabahuhan. Now, for this year, ang pinaka-one word po natin for this church is the word increase. Alam nyo, ang salitang increase ay maganda ho to. If you are working, you are always expecting for an increase of salary. Diba? An increase of transaction. Sa lahat ng aspeto. Okay? At alam nyo, isa to sa pinakamagandang bagay na pwede natin panghawakan. Pag nakikita po natin yung isang salita, dapat the next thing that you need to do is this. Okay? Ano ang part ko para mangyari itong bagay na to? And if you are going to do that, hindi kayo madidisappoint. Amen? Ito pong lugar na to ay nakuha natin. I could say, no, hindi po to produkto lang ng prayer. Meron po tayong ginawa. Okay? Meron po tayong mga bagay na sinakripisyo. At hindi ito pa pwede mangyari na simple na tayo ay nanalangin. Kasi minsan may nagsabi sa akin nito, no, ayoko na po mag-pray. And I asked, bakit naman? Sabi niya, lahat po ng pinagpapay ko parang wala nangyayari, parang hindi pinakikinggan ng Diyos. Listen, ang Diyos hindi siya genie. Hindi siya yung katulad ng iniisip natin na kapag ginawa kami yung Bible mo, okay, tapos iniisip mo ang Lord ay lalabas at the same time, okay, anong tatlong bagay hingin mo at ibibigay sa iyo ng Diyos. Hindi po siya ganon. Ibibigay niya sa iyo ang isang bagay based sa iyong management. Paano mo ginagawa ang isang bagay. Hindi kayo magbibigay ng 1,000 sa bata. Okay? Kasi hindi niya alam yung value ng pera.
There are two words na pangahawakan po natin, okay, or two promise under this promise in the book of Ezekiel na pa pwede natin panghawakan. The word increase ay also means a double portion. In Ezekiel, two things yung sinabi po rito ng Bible na pa pwede natin panghawakan. Number one, I will greatly increase your population. Second, sabi po ng Biblia, I will increase also your animals. Ay, yung animals po dito, it represent about the business. Ay, yung bagay na pinagpapagalan natin, we wanted that. Ay, walang tao na hindi niya gustong magkaroon ng maraming bagay. Kapag ang isang tao po ay walang pangarap, isa lang ibig sabihin niya, hindi ka normal. Normal ang tao na merong pangarap. Ay, yung iba ay either pagsikapan mo or either humingi ka ng tulong sa Diyos. Pag tayo po ay humihingi ng tulong sa Panginoon, nagpapakita po ito na naunawaan natin yung ating pong limitation. Sample lang, kunyari may sakit ka. Bakit ka lumalapit sa doktor? Kasi alam mo na meron kang limitation. Yung doktor, knowledgeable. Ay, pag meron mga kaso, bakit tayo lumalapit sa mga abogado? Kasi alam natin na tayo ay limited and we wanted the expertise of those people. Anything about life, ay meron lang po yan isang expert. Alam niyo kung sino po siya? It was Jesus. Kapag ang buhay natin ay hindi na po siya ganun kaayos, wala tayong choice kung di lumapit doon sa may author ng buhay. Ang sasakyan niyo po ay hindi niyo ipagagawa sa isang karpintero, o sa tubero, o sa electrician. Hahanap kayo ng isang mekaniko. Kasi sila po yung expert doon eh. So in this verse, sinasabi po sa atin ng Panginoon na I can increase you with a great population and with a great numbers of animals. So could you imagine, is it possible dumating po yung time na makuha natin itong mga lupa dito at mapuno po natin ito ng maraming tao? Yes. But it will never happen unless you do your part to invite someone to bring them here and let them listen to the Word of God. Now, ano ang reason bakit gusto ng Panginoon magbigay siya ng pangako? Listen carefully. Every time na may mga taong maniniwala sa pangako ng Diyos, ay nagbibigay po ito ng malaking karangalan sa Diyos. Kasi ang promise ng Lord is always related sa Kanya pong pangalan. Hindi magbibigay ang Lord ng pangako na hindi po pasok yung Kanya pong pangalan. Pansinin niyo po ito nakalagay po sa baba. Sabi niya, because I will make you even more prosperous than before. Sino ito yung gusto niyo po yan? Okay? Ang ganda ng pangako niya, di ba? Gagawin kong mas matindi yung buhay mo ngayon compare dati. Sirs, dapat ganito yung mentality natin. That's why I always say this, so dapat bawat araw mataas ang expectation mo na paganda ng paganda ang buhay. Di ba? Pabuti ka ng pabuti. Hindi mo kailangan bumait. Kailangan mo magpaging pabuti ng pabuti. Kaya sa karakter, mas maayos ng paayos ang buhay po natin. Why? Because this was God's original design. Say it again, original design. Now sa latter part, sabi po niya, then you will know that I am the Lord. Napapansin niyo po ba? Pag binasa niyo po ang buong Bible, kapag ang Diyos ay nagbigay ng pangako, lagi niya pong dinudugtong yung at malalaman mo na ako ang Diyos. Sabi ng Panginoon, Moises, ay gagamitin kita para dalhin ang mga tao ay sa lupang pangako. Tapos eto lagi yung kasunod, at malalaman ng mga tao na ang Diyos ang Panginoon. Ay pag meron kang sakit, sabi ng Panginoon, ay pagagalingin kita at malalaman mo na ang Diyos ang Panginoon. Lagi po yung ganon. Kaya kunyari, kung meron ka nararamdamang sakit, at ang dependency mo ay gamot, ay ospital, and you do not make way to step out in faith to believe that God is able to heal you, I tell you, hindi mo mararanasan ng Diyos. Amen? Nakasubok na ba kayo ng yung masama ang pakiramdam mo, tapos ang decision mo, hindi mo na ako pupunta ng Sunday. Bakit? Kasi masama ang pakiramdam ko. Alam niyo po ba na that is a wrong attitude? Kasi ang mentality mo, pagka ako ay umaten, lalala yung sakit ko. Ay, dapat ang mentality natin ay kapag tayo ay sumamba, pagagalingin tayo. Amen? Pakisabi nga ulit, pagagalingin tayo.
Sa mundo, ito yung tingin natin, no? Pag nagbibigay tayo, nawawalan tayo. Pero sa Diyos, ito, sabi ng Biblia, no? Sa pagbibigay natin, doon tayo sumasagana. Amen. Every time na tayo ay tataas ng kamay, every time na tayo ay umaawi, tayo ay nagkakaloob sa Panginoon, every time na tayo ay sumusunod, marami po yung kalakip na pangako na nais na Lord na makita natin sa buhay natin na magkakaroon ng tinatawag na manifestation. Say tagal, manifestation. Amen? Sito naniniwala ka, no, by faith, kay paglabas mo rito, no, kung ano man ang nararamdaman mo, ay nasolve na ng Diyos. Hindi niya isasolve, ay nasolve niya na. Kaya lang dapat, hanggang pag-uwi mo, nandun yung expectation mo. Again, pakibasa nga po yung nasa baba, I will make you even more prosperous than before. Then you Amen. will know that I am the Lord. Di ba, imagine niyo po yung promise niya, no? Gagawin niya daw po itong mas maganda compare dati. Now, again, this time, I want you to read it loud. Ay, yung sa itang you, palitan mo ng pangalan mo. Clear? Come on, everyone, let's read. I will make Zoyans even more prosperous than before. Then Zoyans will know that I am the Amen? Lord. Church, listen ha. That is the main motive of God. Pagka ito po ay hindi natin ginawa, at kunyari, no, meron kang sakit, lumapit ka sa doktor, napapansin mo, no, tuwan-tuwa ka, ikukwento mo sa mga kapitbahay, alam mo, mari, magaling yung doktor. Bakit? Imagine mo, no, may sakit kami yung doktor. Okay? Meron lang ni reseta, gumaling. Nakita mo yan? Meron kang pagbibigyan ng glory. And you can never experience God's presence kapag ito ay ina-attribute natin palagi sa iba. I want to challenge everyone. Make way to attribute it to God. Amen? Sino po ito excited ka, no? Ngayon taon talaga ang isa sa pinakamagandang taon. Now, ito yung isang bagay na nakakatuwa pa. Abangan mo yung next year. Dapat ang lagi expectation mo, no, taon-taon, patindi na patindi yung gagawin ng Lord. Saan? Sa'yo, sa pamilya mo, sa karir mo, sa health mo. Amen. Listen, pwede kang mamatay na nakatulog, pero pakiusap, i-desire mo na huwag ka mamamatay na may sakit. Hello? Parang malungkot kayo. Paano naman po yung mga doktor hindi nakikita? Pwede ka naman magbigay eh. 3 lesson. Okay? We can learn from the life of Elisha. Okay, 3 po to. Okay, number 1. Elisha persistently followed Elijah. Walang taong nagtagumpay na wala siyang sinusundan. Even ako, nung time po na nagsimula ako sa faith ko, I always needed someone. Ito po yung isang bagay na kailangan natin makita. You always need someone. Asking is very important. Alam niyo po ba na ang laki na natitipid ng taong nagtatanong kaysa dumidiskarte? Mas maraming tao ang napahamak kakaisip. Pagka ikaw ay mag-iisip, first time mo nag-isip, malaki ang chances pumalpak. Bakit? Kasi ang iniisip mo, first time, ang tawag po dyan, experimental. Pakisabi nga uli, lahat ng unang iisipin at gagawin ko, malaki ang chances. 99.9, papalpak. In other words, listen carefully, no? Anything na pa pwede nating makuha sa mga taong nauna na sa atin, proven, kasi yun ay merong pinanggalingan, merong source. At ito nakakatuwa, they have proven it. That's why very dangerous ang diskarte. Pakisabi nga uli, nasubukan mo ng dumiskarte? Alam niyo po ba na ang diskarte ay umuubos ng oras, pera at lakas? Hello? Nakakatakot dumiskarte. That is one of the most dangerous part. Yung didiskartean mo yung buhay mo. Okay? Sasabihin mo. Kasi ang diskarte, ay ano yan self-made, self-effort. Ang diskarte po ay pagpapakita na you don't trust other people other than yourself. Ang pinaka nakakatakot pagkatiwalaan, sarili. Alam niyo po ba yan? Pagka sarili ang pinagkatiwalaan mo, nakakatakot. Ang pakikinggan mo, hindi utak mo, puso. Kailangan meron ka laging pinagtatanungan na magbabalidate. Ang problema, takot tayo magbalidate. Bakit? Kasi hindi natin matanggap na yung naisip natin, mali. Pero pag yun ay nagawa po natin, makakasave tayo ng lakas, pera, at oras. Think about this verse. Then Elijah said to Elisha, "Stay here, for the Lord has sent me to Bethel."
By the way, no, ito po ay 3 times po itong nangyari. Sinabihan po ni Elijah, si Elisha, sabi niya, no, may pupuntahan ako, may pinapupunta sa akin ang Panginoon, huwag ka nang sumaba. Sa ibang translation po, ang ginamit yan, please, pakiusap, huwag ka nang sumama. Bakit? Kasi ayaw niya ng abala. Pero imagine niyo po, no, kung gaano ka-persistent si Elisha. Sabi po niya, as the Lord lives and as your soul lives, okay, I will not leave you. Amen? Hanggat buhay ang Diyos. Ito yung tanong, namamatay ba Diyos? Di ba, ang ganda nung, pag natutuwa. Marami kayong mababasa sa Bible na kung magiging, malawak ang inyong imagination, matutuwa kayo. Isa yun sa mga bagay na natutuwa ko pag binabasa ko, as long as the Lord lives. Ang Diyos hindi naman namamatay. Si David, lagi niya sinasabi niya, Lord, I will follow you as long as you live. Hindi namamatay. Meaning, hanggat buhay ang Diyos, hindi siya titigil sa pagsunod. Kaya ang Diyos natin hindi siya babasagin. Na pag may sunog, una mo siyang bubuhatin. Hello? Siya ang magliligtas sa atin. Amen. Hindi siya yung pag bumaksak, nabasag ang Diyos. Hindi ho. Ang Diyos ay Espiritu. Being persistent is very important. You need to become persistent in following someone. You need to follow someone. Amen. For example, no, lahat ng tinuturo ko po dito, hindi ko po ito gawa. Meron akong pinagkuwaan. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Hindi allowed ang mga pastor magturo ng sarili po namin pananaw. Bawal sa amin ang magturo ng opinion. Say it again, persistent. You have no choice but to follow someone. For example, gusto mo mag-business. Sino ang sinusundan mo? Sino ang pinakikinggan mo? Sino yung taong tinitignan mo na pwedeng tumulong sa'yo? Walang estudyante na walang guro. Kailangan natin palagi ng guro. Amen. Amen. At hindi pa pwede na yung guro mo ay nakadepende based on your image. Even sa pastor. Napansin niyo po ba yan? No? Hindi tayo binigyan ng pagkakataong pumili ng pastor. At even ng mga pastor, hindi po kami binigyan ng pagkakataon na pumili ho ng mga taong i-disciple. Sana pwede, no? Kunyari, nakapila 1,000, tapos pipili ako. Pangit to. Ito, pangit din. Ito, pinakapayo ko niyan. No? Hindi ho. Alam niyo kung ang mga binibigay sa amin ng Lord, kung sino lang. Ang ganda ng kanyang word, diba? Susundan kita kahit sa pumunta. Okay? Sabi po ni Elijah sa kanya, huwag ka nang sumama. Hindi ho, sasama ako. Gusto kong matuto. Ito yung tanong, no? Bakit ay very persistent si Elisha sa pagsunod? Okay? Bakit tayo meron mga life coach? Because alam po natin at alam ng Diyos na hindi mo kayang i-lead ang spiritual life mo. Amen? Amen po ba? Alam mo na hindi mo kayang disiplinahin ang sarili mo. Amen. Subukan niyo po yung bata, no, paglabas, pabayaan mo na lang yan. Hindi ho. They need someone. Alam niyo po ba na ang mga bata, sample yung mga baby, may napanood ako niyan. Ang mga baby pala, eto, no? Likas sa bata ang matakaw. Sila po yung tipo ng taong pag hindi mo sinaway, dede ng dede yan. Hindi yan titigil hanggang mabilaukan yan. So kailangan may sumusupil. May nagtuturo po ng tama sa kanila. And it is the same thing with us. We need people who will lead us. Amen? Alam niyo, nakakatawa po dito, yung tao, ayaw siyang pasamahin, pero siya gusto niya pang sumama. Amen? Karamihan dito sa atin, alam nyo, ayaw natin sundan yung leader natin eh. Baliktad, no? Yung ating leader yung naghahabol sa atin. Dapat tayo yung persistent. Kami ni Mami, meron po kaming mentor, no, na 23 years na po namin kakilala. Sila Pastor Ernie, Ate Baby, taga Laguna. At alam nyo, no, we make way na makausap, makadate po sila. At pagkausap po namin sila, whole day. Malaki po gastos. Siyempre, sagot mo pagkain, magbibigay ka pa. But we enjoy it. Bakit? Kami yung naghahabol. Pag sinabi lang, hindi available lang ganito, sa Mami magme-message yan. Kailan po kayo available? Bakit? Kasi we wanted na magpa-schedule. Bakit? Kasi kami ang may need. Pagka alam mo na ikaw yung meron kang pangailangan, maniwala ka, hahanap ka ng tutulong sa'yo. Na sino nito na subukan nyo ng diskarte ng buhay mo at napatunayan mo, palpak ka.
Ito yung tanong, kailan ka susuko? You need to become persistent. Kailangan nating habulin ng isang tao. Because we were designed that way. Ay hindi po tayo dinisenyo na kaya natin. Dinisenyo tayo na tayo po ay laging dependent. Amen? Say it again, dependent. Number 2, ay Elisha was willing to lead like Elijah. Ito pala yung reason. Meron pala siyang dahilan kasi gusto niya, at naniniwala siya na one day, yung kanyang yung kanya pong sinusundan, mataterminate. Listen carefully, no? Walang kumpanyang tatagal, walang boss na eternal. One day, ay either ipapasa yung leadership sa company or magsasara yung company. Kapag ang mentality po natin is always to save the next generation, you are going to become number 1, persistent. Diba? Mag-iisip at mag-iisip ka palagi na kailangan may susundan ako. Bakit? Kasi pagka hindi ko sinundan tong tao na to, lahat ng bagay na kanyang alam, masasayang. Listen carefully ha. Pag wala kayong sinusundan, yung tao, masasayang yung kanyang pinag-aralan. It must be passed on. Amen? It must be passed on. How I wish na may mga ilan po sa inyo rito that we are going to become persistent. Na matuto. Nung nagsisimula po ako, I always come to my pastor, listen, lahat ng sinasabi niya, pinag-aaralan ko, sinusulat ko. Bakit? Not because I wanted to become a pastor, but I have this kind of mindset, natatanda siya, tatanda ako. Pag tumanda siya, sino ang susunod na pakikinggan ko? Nakuha niya po ba yan? That's why sa mga magulang, dapat ganun ang ating mentality. If you are not going to lead your family, pag namatay ka, paano yung anak mo? Paano yung apo mo? The next thing that you need to understand is this. Elisha was willing to lead, like Elijah. Ready po siya na dating po yung tanong na kapag nawala na po yung kanya pong propeta, siya naman po yung papalit. I have never thought to become a pastor. Isa po sa qualification para maging pastor, dapat graduate ka ng Bible school. Hindi ako graduate. Meron akong heart. In our church sa pinanggalingan, ako lang ang pastor, o ako lang po yung naging pastor for God's glory, na hindi aral ng Bible school. Naging pastor po ako because of the passion to the people. Yung pag-aalaga sa mga tao. Pero alam niyo yung totoo, hindi ako matyaga. Minsan may nagsabi sa akin, Daddy, grabe yung tiyaga mo sa pag-follow up ng devotion ko. Alam mo, kung makikilala niyo, hindi ako matyaga. Nakakahamon ka lang. Totoo lang yun. Hindi ako matyaga. Amen? Minsan yung nakikita natin sa isang tao, that person was being transformed by God. Binago na lang. Amen? Let us read this. When they came to the other side, Elijah said to Elisha, tell me what I can do for you before I am taken away. Nakita niyo po ba yan? One day, the person will be taken away. Ang nanay at tatay mo mawawala, ang lolo mo at lola mawawala, yung boss mo mawawala, yung leader mo mawawala, yung pastor mo mawawala. Diba? Yung life coach mo mawawala. Ito yung tanong. Ano ang plano mo doon sa kanyang naranasan? Or gusto mo bang, or meron ka bang plano? Hindi maganda yung buhay niya. Ako ang papalit. Ang tanong, saan mo kinuha yon? Meron tayong source. Amen? Say it again, kailangan natin ng source. Napansin niyo po ba, ang Panginoon ay nagsakripisyo from heaven, He decided to go down, bumaba na lang po siya. Ano po yung purpose niya? Siya na lang yung magtuturo. Amen? At naturuan niya po yung mga alagad at sila po yung nag-turn the world upside down. Hello? Ang pinakamagaling talagang tao na buhay sa mundo ay Adam and Eve. Talagang direct, Diyos nagturo sa kanila. Pero after po nun, tinuloy na lang nila. Yung binuo po natin na group ng Kingdom Provider, ay matagal ko na po yung binuo, Millionaire's Mind. I am so happy talaga na nag-initiate si Mami, together with some people, na mabuo. But because that is one of my dream, makapag-raise up talaga tayo dito na hindi puro empleyado. Diba? I really pray na dumating po yung time na at least 90% ng tao natin dito magkaroon ng business. Nasarado pag Sunday. Di ba ang ganda nun? Parang kunyari, one day magkakaroon ka ng isang branch ng Jollibee, sarado ng Sunday. Magugulat sila, ba't sarado to? For the Lord. Hello?
Do you desire that? Come on, sino excited kayo, it will happen. Diba? Meron kang pabrika, yung makinarya mo, titigil pag-araw ng isang bata, tapos lahat ng empleyado, ikaw yung nagdadala. At hindi mo yan basta magagawa kung wala kang susundan. You needed someone. Then, ano sabi po ito? And Elisha replied, please, let me inherit. Can we say this again? Please. Ang sabi niya, please, let me inherit a double portion of your spirit and become your successor. Ang lakas ng loob. Amen? Alam niyo, naalala ko po to, before kasi nabasa ko to, kaya alam niyo na dati naalala ko before, mga 1998 po ito, no? 98 to 99, ay pagtapos ng pagsamba namin, kay Pastor Eric kasi yung pastor ko pero more on ang mentor ko, si Pastor Abe, ay pagtapos ng pagsamba, kakain lang kami doon sa may tapahan, tapos alauna, pupuntahan ko sa Pastor Abe, makikinig ako doon hanggang 11 ng gabi. Sinusulit ko talaga yun, I listen. Tapos one day, naalala ko, tinanong niya ako, kasi by the way, some of you will ask, bakit hindi ako Pastor Eric nagpapamentor? Kasi yung time. Si Pastor Abe kasi, is not a pastor, siya po ay isang evangelist. Okay? So, punta ako doon, tapos I really listen, tapos lahat yung sinusulat ko. At ano yun, grabe ho yun, no? Nung time na tinuturuan ako doon, isa lang ang requirement. Huwag kang pupunta rito na hindi mo nabasa yung Bible sa loob ng isang linggo. Pagka pumalya ka ng isang araw, huwag kang pupunta rito, hindi kita kakausapin. Ganun ang discipline sa akin. Kaya pag pumupunta ako doon, napasin ko yun, yung unang-unang usap namin, siya yung dumaldal. Yung mga sumunod na usapan namin, ako na yung dumadaldal. Kasi kinukwento ko yung nababasa ko, tapos tinuturuan niya ako kung paano i-interpret. He was willing to lead. Dapat, pagka kayo ay nililid ng inyong mga life coach, ito yung tanongin mo, one day, ito mag-e-expire. One day siya ay tatanda, one day mawawala siya, ako yung papalit. Amen? If you wanted to become a successful businessman, listen, huwag kang magsisimula na wala kang kinakausap kasi papalpak ka, uubos ng oras. Samantala kung magtatanong ka, ang laki ng nasave mo. Amen po ba? Marami akong nasave sa buhay ko. Nag-asawa ko at the age of 23. 23 ako nag-asawa, di ba? 23 ako naging pastor. 24 ako nag-asawa. Ang laki nung nasave ko. Bakit? Nagtanong ako Nung nagtanong ako, binigyan ako ng direksyon. Ang gagawin mo yung direksyon, susundan mo na lang. It is also the same with Elisha. He was asking. If you wanted to start new things, you don't have the choice. You don't have the choice but to ask. Magtanong tayo. Pag sabi ko ulit, magtanong. Hindi nakakatakot magtanong. May times mapapahiya tayo. But that is part. Amen po ba? Gaano karami sa atin naubos yung ating oras, pera, lakas, ayaw natin magtanong. Kung magtatanong tayo, tapos na agad ang usapan. Lagi ko po ito sinasabi. Pagka hindi mo maintindihan, pinaka-the best, magtanong, iwasan dumiskarte. Amen? Sabi mo sa tabi mo, simula ngayon, maunawaan mo, lahat ng diniskarte mo sa buhay, palpak. Be willing to lead. Amen? Maniwala po ako yun, no? Okay? Mahaba pa naman buhay ko. Pero one day po mawawala ako. Hindi ko rin alam kung sino ipapalit sa akin dito. That's why I keep on and equipping a lot of people. This is really my prayer. Okay? That you will become willing to lead like someone. Whether it is a business, spiritual side, you need someone. Come on, look at your neighbor. Sabi mo, you need someone. Kailangan natin ng isang tao. Amen. Amen po ba? Okay? Amen. Kaya alam nyo, mahirap mag-lead ang isang taong hindi siya na-lead. Diba, paano mapatatakbuhin ng isang pamilya, ikaw mismo, hindi mo alam kung papaano. Mag-experimental tayo. Amen. Amen. Isa sa naging struggle ko nung kami ni Mami ay kinasal, sinabihan ko siya noon natatakot ako mag-asawa. Sinabihan ko siya noon. Sabi sa akin, bakit? Kasi listen na, hindi ko nakita kung paano minahal ng tatay ko yung nanay ko. Hindi ko taga nakita kasi nasa abroad Amen? Pero alam nyo, habang tumatagal, napansin ko, meron pala ako natutunan. Ang tatay ko pala provider, never kaming ginutom. Wala sa bahay, pero never kaming ginutom. Tapos sabi ko sa kanya, alam mo, kaya ko pala at alam ko.
Kasi nung time na wala ang tatay ko, napansin ko, never kaming ginutom. Ang problema, hindi mo na alam paano mag-lead, tapos gugutumin ka pa, patay ka. Amen. Just lead. Say it again, lead. Be willing. Amen? Tanong mo nga yung katabi mo, sino nag-guide sa'yo? One day, mamamatay yan. One day, mawawala siya. One day, magkakasakit niya. Papayagan ng Diyos yun. Ito yung tanong ko, willing ka bang mag-take over? Alam niyo po ba natakot ako? Unang taon ko sa pagpapastor, grabe yung takot ko. Isa lang yung reason ng takot ko. Hindi ko alam mga magdoktrina namin. Naniniwala ko sa Trinity, pero hindi ko kaya ipaliwanag. At napakadami pang iba. Amen? Naniniwala ko sa speaking in tongues during that time, pero hindi pa ako nakakapag-tongues. But I believe. At napasin ko po, yung aking pong paniniwala, I needed someone. Meron isang pastor na nagturo sa akin, sabi sa akin, tandaan mo to, hindi mo tuturo yung nararanasan mo lang, ituturo mo kung ano yung nakasulat. At kapag yung bagay na yon na nakasulat ay pinaninindigan mo, one day mararanasan mo siya. Hindi mo tinuturo kahit dahil hindi mo napatunayan. Naalala ko one time, may kausap kami ni Mami. Ay, wala po kami anak, biological. Tapos meron po tayong kapatiran na may mga anak. Tapos one time, sinabihan ako, Pastor Ruel, hindi mo kami pa pwedeng bigyan ng payo. Wala kayong anak. Listen, hindi ko kailangan magkaroon ng anak para magpayo. Kasi ang buong simbahan ay pamilya. Amen? Tingnan mo ang katabi mo. Ikaw ang pinakamatinding anak ni Daddy. Alam niyo matindi? Sakit ang ulo. Yung iba rito, grabe. Mag-devotion ka. Magda-devotion yung mga ilang araw. Pagdating ng pangatlong araw, patay na naman. Para si Jesus, on the third day, He died. Diba? 3 days patay. Okay? On the third day, buhay na naman. Because Lord, thank you, Resurrection Sunday. Okay? Pagkabuhay, ang bilis, patay na naman. Amen. Please, be willing to lead. Okay? Number 3, God continues His work across generation. Amen? Pakibasa po na lahat, everyone. Then he took the cloak of Elijah and struck the water. The water was parted to the one side and to the other, and Elisha went over. When the group of prophets from Jericho saw from a distance what happened, they exclaimed, Elijah's spirit rest upon Elisha. And they went to meet him and bowed to the ground before him. Amen. Alam niya, ito yung totoo. Hindi mo kayang tapatan ang leader mo. Amen? Hindi niyo po kayang tapatan. Walang pa pwedeng tumapat kay Pastor Ruel. Walang pa pwedeng tumapat sa nanay, sa tatay, sa boss. Wala. Pero meron isang bagay na kailangan mong maintindihan. Gusto pong malaman? Kaya mo siyang lagpasan. Hindi niyo matatapatan yan. Okay? Pero kaya mo siyang lagpasan. Magkaiba po yun. Amen. Okay? Naalala ko one time, I was talking to Pastor Eric. Sabi niya, Ruel, sa kabias ng punan, sabi niya, paano mo nagawa nagkaroon ng office? Sabi ko po, natuto po ako sa inyo. Paano mo nagawa nagkaroon ng mga full-time staff? Sabi ko, natuto po ako sa inyo. Sabi niya, paano ka natuto? Wala naman tayong office. Yung nga po, hindi ko kayo ginaya. Lahat ng hindi ko nakita sa inyo, nilagpasan ko. Sir, listen, you can learn. Amen? Say it again, you can learn. Amen? Kahit saan po kayo magpunta, ang follower, lagi po yung double portion. Amen. Amen? Kasi you were designed that way. Dinisenyo ka na lagi kang mas magaling kaysa rin sa sinusundan mo. Hindi mo kailangan maging expert sa pagsunod. Kailangan mo lang i-master ang pagsunod. Amen? Ang main issue po dito is this, to always save the next generation. Kaya napapasin niyo po, yung mga mag-aasawa, pag sila po ay nagkaroon ng anak, excited sila. Kaya ano yung itsura ng bata? At talagang natutuwa sila, hindi nila kamukha, lagpas. Listen, you are always double portion. Makinig po kayo, one day, pag nawala ko dito, yung papalit sa akin, maniwala kayo, double portion po yan. Sa mga magulang, sa mga magbi-business, makinig po kayo. As long as you are following someone, lagi kang magiging mas magaling at mas matindi. Why? Because you were designed that way. Kasi dinesign ng Lord ang mundo na ang mga susunod na henerasyon, lagi isang mas matatindi. Ganun tayo dinesign. Kaya hindi natin pa pwedeng isipin na, hindi, palpak ako. Listen, ikaw lang nag-isip noon, iba ang isip ng Diyos. Kaya huwag kang mag-iisip kung ano yung isipin mo.
ang iisipin mo kung ano yung iniisip ng Diyos para sa'yo. Sino nasubukan nyo na minsan, nag-i-encourage kayo ng isang tao, alam mo na hindi ikaw yung nagsasalita. You know why? Because God will always put words in your mouth. The main reason, kay para makita mo na it is not you, it is God who works in you. Church, double portion is not about you. Ang double portion po ay pahiram ng Diyos sa atin. That's why you need to enjoy it. Pagka hindi mo yung ginamit, magiging double portion ka sa kapalpakan, sa pagsablay. Diba? Kaya makikita niyo, may mga tao na hanggat ayaw niyang magpaayos, lahat ng gagawin niya laging papalpak sa sablay because you needed someone. Hindi ka pa pwedeng madiskarte. Kailangan mo ng isang tao. You wanted to become a businessman, you needed someone. Amen? You needed someone. You need a mentor. You need a coach. So, these three things is very important. Number one, Elisha persistently followed Elijah. Now, ito yung tanong ko. Sino kay ang pinopursu mo? Sino yung taong sinusundan mo? Sino po yung tao na, hindi, susundin ko to kahit anong mangyari. Kailangan mag-usap kami na to. Kailangan magkita kami na to. Bakit? Because listen, no? You understand that one day, you will lead like someone. You will become successful either sa tama o sa mali. You better choose. Amen? And number 3, listen carefully, no? Okay, God continues His work across generation. Our job is very simple. To save the next generation. Isipin natin yung ating pong mga anak. Amen? Again, I will end in this. Sino po ito excited ka na makita na yung sarili mo, meron kang isang tao, hindi mo yung matatapatan, pero malalagpasan mo siya. Huwag kayo matakot doon. Minsan may nagsabi sa akin noon eh. Okay? Sabi sa akin, makinig po kayo, sabi po sa akin, Almorwell, you are 10 times better than I. Hindi niya po sinabing 2 times, ang sabi niya 10 times. 10 beses makaulit na mas magaling ka kaysa sa akin. Amen? Nung una ko narinig, parang kinilabutan ako. Pangalawang sinabi, nakukumbinsi ako. At alam niyo, ginawa po ng tao niyon, tinutulungan niya kami na maging ganon. And every time we meet, eto lagi sinasabi, excited akong makita yung fulfillment. Listen, excited po kaming makita yung fulfillment ng Lord sa buhay niyo. Amen. Kung kayo ay nakikinig sa isang taong magaling, you are 10 times better than that person. Kung kayo po ay minimentoran ng isang taong kumikita ng 100,000, 10 times yan, that's 1 million. Sino to excited ka? Ngayong taon, we are going to experience kingdom increase. Double portion in every area. Hindi ka nakikita ng malaki, tataasan yung titulo. You know why? Because we were designed that way. Amen? Again, gusto kong bigyan natin ng Lord ng malakas sa palakpak. Amen? Come on, pinakamalakas sa palakpak. Come on, yung mas malakas sa palakpak. Amen? Ganito nga yung kamay. Ang sabi, Abba Father, thank you for this very moment I receive that come on, say it again, I am 10 times better than my leader. Imagine mo no, ganun ka. Meron na po tayo ngayon church dito po sa Maya Imus. At alam nyo, one time I messaged Jeff, you are 10 times better than I. Mas magaling ka. Naniniwala ko one day, ang Imus, lalaki po yan. Indang, Nueva Ecija, lahat ng bubuksan natin. At naniniwala ko, mas magiging malaki yung compare dito sa main. You know why? Because it was designed that way. Amen po ba? Amen? Kaya wala kang choice kundi baguhin ang isip mo. Kung hindi mo babaguhin ang isipan mo yun, hindi mo rin yung babaguhin bukas. Magsimula ka na ngayon. Amen? Amen po ba? Na sino ito simula ngayong araw, hindi ka na didiskarte. Amen? Hindi ka didiskarte. Bakit? Papalpak yan. Amen? Humanap kayo ng tao sa Bible na dumiskarte. Wala. Lahat yan, dependent. We have no choice. Right? Before I pray, I have 2 questions. Is there an area in your life where you need to become persistent? Saan bagay ka dapat nagpupursu? For example, no? Do you want to serve God? Then look for someone that will guide you. You wanted to become prosperous? Bakit gusto mong yumaman? Bakit gusto mong maging negosyante?
Listen carefully, no? Sino ang sinusundan mo? Or gusto mong patulayan? Hindi. Kaya kong diskartehan to. Listen, mahirapan ka. Humanap po kayo sa YouTube ng mga testimony ng taong nagtagumpay na dumiskarte. Walang nagtagumpay. Lahat po sila dependent sa isang tao. There is no success apart from God. Minsan iniisip natin to, no? Kaya ko yumaman na wala Diyos. Listen, mahirap makipaglaban sa Lord, hindi ka mananalo. Some of you, listen carefully ha, you have this belief na kahit hindi ako mag-tithes, aasenso ko. Listen, patatalo ka. Kikita ka ng malaki pero hindi mo siya pakikinabang. Nasubukan na ba niyo minsan? Kumikita ka ng malaki pero hindi mo na e-enjoy. Hagay chapter 1, parang ang naglalagay sa isang basket na butas. Marami ka nilalagay, marami nalalaglag. Mahirap kalaban ng Diyos. Walang mananalo sa Diyos. Alam mo kung gano'n sa kalaki? Yung dulo ng daliri niya, listen, okay? Mas malaki pa sa universe. Amen? You have no choice. Sumuko na lang. Amen? Sino ito? Susuko na lang. Okay, another question. Okay, who are you persistently following in terms of faith and leadership? Sino ba talaga yung sinusundan natin? Amen? By the way, in our church, there's only one leader. Ay, ako lang po ang leader dito. Yung katabi mo, hindi mo yan leader. Kaya pag yung katabi mo, sinabi niya, oy, ako lang leader mo, hindi yan leader. Ang tawag natin yan, guide. Amen. Amen? Kaya pagka may ginaguide ka, ay, makinig po kayo ha, hindi ko kayo nagdi-disciple. Isa lang ang nagdi-disciple po sa atin, ako lang. And even po kayo, hindi ko rin kayo disciple. Lahat kayo ay disciple ni Jesus. Kaya kunyari, no, meron kang tao at pinasa namin sa iba, hindi ka pa pwedeng magtampo, mainis. Tao ko yan, wala kang tao. Napagkatiwalaan lang po tayong lahat. Amen? Church, answer this question. Sino yung pinopursun nyo? Sino yung taong nakikiusap ka? Uy, usap naman tayo. Kailangan ko ng guidance, kailangan ko ng direksyon. Amen? Ang ganda ko neto, you always look for someone. Amen? Sino ito simula ngayon, ititigil mo na ang diskarte. You will choose to follow someone, to pursue someone. Just like Elisha. Church, the future is so bright. Amen? Tayo lahat tayo tumaya. Are there some things in your life na kailangan talaga nating itigil? Some of you, ilang business na nasubukan mo, walang nangyayari. You know why? Kasi ayaw mong humanap ng tutulong. Hanap kayo ng tutulong. Amen. Kailangan natin ng tulong. Amen? Amen po ba? Alam niya, masarap tulungan yung tao na umamin. Pagka umamin, ang sarap tulungan yan. Gusto pong malaman kung anong klaseng tao yung masarap tulungan? Yan po yung taong pagka mahilig magtanong, tapos sila pa sinusunod. Kasi minsan may mga tao, di ba, magtatanong, paano po ba magganito? Tapos tinuro mo, alam gagawin? Didiskartehan na naman. Palpak na naman. Listen. Kung susunod tayo, sunod lang. Isa sa pinakamagandang quotation na sumikat, obey first before you complain. Kayo na, meron akong binigay na verse. I hope naalala nyo. Pakabasa po. If we obey, say it again, obey. Obey lang. Ang blessing is a byproduct of obedience. Hindi mo minsan naiintindihan, pero pag sumunod ka, nauunawaan mo. Amen. And when we do this, you will be amazed kung gaano kagaling ang Diyos sa buhay natin. Church, listen. Simula ngayong araw, this is my prayer. Wala nang oras ang masasayang. Wala nang lakas ang masasayang. Wala nang pera ang masasayang. Are you excited? This time, hindi ka na magiging experimental. Lahat magiging intentional. Say it again. No experimental. Everything is what? Intentional. Come on, taas natin ating kamay as I pray. I want you to follow the simple prayer. The simple say, Abba, I ask for your forgiveness. Ipatong yung kamay sa ulo.
Help me, Abba Father. Come on, say it again. Help me, Abba Father. To repent. To change the way I think. Based on what is written. Based on your words. Based on the teachings that you have given us through the scripture. Help us, Abba, to walk righteously, intentionally, starting today. No experimental, only intentional living. Raise up your hands. Abba Father, you have heard the prayer of your people. Bless us this very moment. We honor you. We claim your favor beyond expectation. Starting today, no waste of time, no waste of money, no waste of strength. Enjoyment will definitely become a reality. As we pray, in Jesus' mighty name, and everyone say,